O ngayon ho, mga kababayan, bukod kay Baste na hinahanap po, no? Meron pang napuna ang Kongreso. Kasi banat ng banat si Baste, no? Hindi niya ata alam yung boomerang effect o yung balik sa kanila. O eto ho, si Congressman Benny Abante naman ho, mga kababayan, may hinahanap din ho. O, Magkano ba ang pondong nakuha? ayan. O, ayan. Dahil sa patuloy at palaging pagbanat ni Baste Duterte, mga kababayan, ayan, nasisilip lalo sila, no? Kesyo daw po kasi, naku, ang Pangulo, ganito, hindi naman nahahabulin ni Marcos Jr. yan, etc., etc. No? Pero mo, iniisa-isa na ng Pangulo, tapos sasabihin, wala, hindi hahabulin yan ni Bongbong Marcos. Ganyan lang yan, palabas lang yan. May sinabihan din si Baste. Doon sa Congress, ayan, sila Benny Abante, palabas lang din daw yan. No? Sabi ni Sakura Nuna 26, delikado kalaban ng Duterte, kaya nilang magtumba. Kaya kapag nanalo sila, naku, magtatago na ho ako. No? Ayan, si Sir Archie Beroya, nandiyan na din, at si Leylin Lovefit. O, game, mga boss, pakinggan ho natin itong si Congressman Benny Abante, na favorite ho ng mga DDS. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. O, yan ang sinasabi ko eh. Talagang re-rest back at babalik sa kanila yon. No? PR stunt lang daw po. Kumbaga, wala yan. Dog show lang yan. Kunyari lang yung mga yan. Hindi talaga mga magsisihabol yan. Hindi talaga nila gustong sugpuin yung mga korupsyon sa bayan, etc., etc. Yun. O, tanungin mo daw yung kapatid mo. Baste, no? Ano daw ang nangyari doon sa 21 milyones? Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon Ay, ano sabi ko, 21 milyones, 51 bilyones. ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Oh, yun nga ho eh. Nag-uumapaw po yung pondo, pero nag-uumapaw din ho ang baha sa Davao. Mayayabang lang ho silang magsalita, mayayabang ho silang bumatikos, pero ang katotohanan ho, ayun, yung mga niyayabangan nila, eh kumikilos talaga. Pero ang totoong may mga problema, ayun, lugar nila, binabaha. Sir Mark, mga sinasabi ng mga Duterte, puro balik sa kanila lahat. Oh, correct. Kaya mas lalo ako naniniwala kay dating Senador Trillanes eh, ano? Bakit to? Sabi ni Trillanes, ay, yan namang si Duterte. Ang style niyan, yung mga ginagawa nila, ay ibibintang sa iyo. O, di ba, biktima si Trillanes niyan? Na, keso daw po si Trillanes, nag-backdoor. Tapos, pumunta ng China, ibinenta ang Pilipinas, ibinenta ang West Philippine Sea, o yung mga isla. O, pero, nakikita ho natin, base doon sa mga pag-iimbestiga, mas mukhang sila po ang nagbenta ng West Philippine Sea. Di ba? Pinangpabakod ni Pulong sa bahay niya, no? Sabi, may nakita ko dito 51 billion na ubos daw sa beer house. No? Tapos sabi pa nung magkakapatid, si Pulong ang gusto namin na maging House Speaker. Anak ng tinapa. Baka mas okay yan sa maging beer house speaker. Total, mas madami ang attendance yata sa beer house kesa sa House of Representatives. So, atras ko lang, ulitin natin. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong
nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father. Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung Alam ko 51 billion eh. Di ba? Alam ko 51 billion. Alam nyo mga kababayan, sa 51 billion na yan, siguro ang dami ng talagang maipapatay yung flood control. Siguro ho, mga boss chief amo sir, kung lahat yun ginamit ng maayos, ano po, tapos 51 billion, baka miski ho umuulan eh. Tuyo yung lapag, tuyo yung lapag nila eh. Pero ano ho, nangyari? Wala. Apaw pa din ho yung tubig. Pinagpagawa ng 7-Eleven ng anak ni Pulong sa Davao. Sabi ni Delia Altea, mag-lifestyle check din sa mga anti-government vloggers para malaman kung sino at saan nanggagaling ang kanilang kinikita. Oh. Eh tayo ho, miski makipag-lifestyle check tayo sa kanila. Ano? Sabihin, oy, si Mark Ramos, ganun. May ganito, ganyan. May Seiko na relos. Eh, kahit papaano naman, maibibida ko yung pinagkukuhanan ko ng kita sa pambili ng mga ganun ho, di ba? Ang galing ni Benny Dila Abante, the appoint. Yan ang gusto ko sa mga DDS eh, oh. Sabi ni Bossa May, 6610. Ang galing ni Benny Dila Abante, the appointed son of Comelec. Nakita nyo ho, mga kababayan? Pag mga DDS, andito nakalatag na yung dinidiscuss natin, pero ang sagot nila, ganun. Ang layo, the appointed son. Totoo naman yung sinasabi, di ba? Ni Abante, 51 billion. Oh, sandamakmak yung pondo ni Pulong Duterte. Pero bakit ang tanong pa din, bakit baha pa din at umaapaw pa din ang baha sa Davao? Yun yung topic. Ano po? Kaya ho, nababansagan sila. Ano, piso-piso comment. Oh, tatanungan. Brad, ano kaya mo i-comment kapag ka naka-live si Mark Ramos? Ano lang eh. Bangag si Mark Ramos. Oh, supporter ng adik si Mark Ramos. Yung mga kung ano, nasa ng 20 pesos na bigas. Yun lang eh. No, kumbaga, madaling i-type ko, hindi na pinag-iisipan kahit out of topic eh. Di ba? Ganyan ho sila. Tapos magrereklamo sa 20 pesos na bigas. Paano ba naman? Trabahong tatanggapin, piso-piso comment. Di ba? Pag DDS nonsense, walang laman ang comment kundi pa ulit-ulit. Totoo. Bot-bot nimo, los-los nimo. Ganyan lang ho. Ayan, ang galing ni Benny Dila. Ni hindi man lang po maipagtanggol si Pulong. Ni hindi man lang po maipagtanggol si Barbilat. Si Baste. Di ba? Kawawa. Mahirap ipagtanggol yung mga yun. No? Mahirap ipagtanggol yung mga yun. Paano may pagtatanggol? Kung sila mismo, walang pagtatanggol sa sarili nila. Puro paulit-ulit lang na gusto na po namin makita yung ebidensya. Pero walang masabi. Ni hindi nila maipaliwanag ang kanilang sarili. Ano paghuhugutan itong mga mahihina ang utak? Diba? Ano ang paghuhugutan nila ng pagtatanggol doon sa Vice Presidente o kay dating Pangulong Duterte kung wala silang marinig? Mahina na nga ang utak. Wala pa silang makuhang wala pa silang makuha na depensa na manggagaling sa mga idol nila. Sabi ni Ma'am Princess Paris, Mark Ramos, ano ibig sabihin ng bot-bot nimo? Ewan ko ho dyan. Salitang Davao ho yung mga yan eh. Tuloy. kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang puntong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya. Kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Hindi kasi mga bossing, pag kino-question nyo yung mga Duterte, lagi lang sasabihin niya, wala yan. Pasikat lang yung mga yan. Wala yung mga yan. PR stunt lang yung mga yan. Wala yan. Pinupolitika lang kami. Ganyan lang lagi nilang sinasabi.
No? Ganyan ho, yung lagi nilang sinasabi mga bossing. Wala, pinupolitika lang kami. Yung mga DDS, naku, paniwalang-paniwala ho agad yung mga yan. Ay, oo nga, naku, pinupolitika. Kung ako ho DDS, mga kababayan, ang gagawin ko, no, is alamin talaga ang katotohanan. No? Mas gugustuhin ko na magpaliwanag si Sara Duterte, mas gugustuhin ko magpaliwanag sila Pulong. Para kapag ka narinig ko yung kanilang paliwanag, yun ang ibabato ko. No? Yun ang i-comment ko doon sa mga ayaw sa iniidolo ko. Ganon. Di ba? Kaya lang ho, ngayon, yung mga DDS, mananatili na sila doon sa ano eh. Ay, basta sabi niya eh. Kaya ano ebidensya? Wala na, okay na yun. Pagtiwalaan natin. Di ba? Kaya okay na yun. Hayaan mo na pagtiwalaan natin. Ayun. Kaya nauuto sila. Sabi ni Mitian Gamboa, o nandyan o, boss, kamusta? Buti yung bago naming congressman dito sa Las Piñas, nag-iimbestiga. Grabe. Pinagagawa ng mga bilyar dito sa Las Piñas. Kaya pala kami binabaha. Yung tinayo nilang road, pinasikip ang daanan ng mga ihilog. O, biruin nyo yan.